pagsamo ng bayan mo. Iba po, Jesus Nazareno. Ngayon ay naglingkod at sambahin ang Lord. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Iwapon, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iwapon, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malwalhating pagdating o pagbabalik sa dambana ng Nazareno. Kahit maulan, naririto tayo. Patunay ng matibay at buhay nating debosyon. Aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin, O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat, at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat
ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaías ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito. At tinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari ng umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kaniyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong niligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsay nasabi kong, sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak, upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring, di na makikita ang Panginoon at sinumang nabubuhay. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan, gutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang
ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo. Gayon may hindi nila ipinagkakasala yun. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo ng lahat. Muli po ay magandang gabi sa inyong lahat. Ang mensahe po ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ng Biyernes ay ito. Huwag po tayong hahatol kung hindi natin alam ang niloloob ng Diyos. Huwag pong hahatol kung hindi alam ang kalooban ng Diyos. Habag po ang gusto niya. At dahil sa bawat araw na may nahaharap tayo sa malalaki man o maliliit na pagdedesisyon, kailangan nating mag-judge Kung minsan sa pagitan ng tama at mali, madaling mag-judge doon, madaling humatol. Pero kung sa pagitan ng dalawang tama, mas mahirap humatol. Alin ang papanigan mo sa dalawang tama? Araw-araw, ganito ang kinakaharap natin. Kailangan nating humatol. Ang susi ay ang paghatol ng naaayon sa kalooban ng Diyos. At gawin ito ng may habag. Yun ho ang kriteriyon. Yun ang nag-iisang pamantayan. Gawin ng may habag ang paghatol. Sa gayon, magagawa din natin ang kanyang kalooban. Ito po ang hindi nalimutang gawin ni Ezekias sa unang pagbasa, matapos siyang gumaling. Hinangad niya't piniling umakyat sa templo. Hindi na sinabi ni Propeta Isaias, pero karaniwan pong umaakyat sila sa templo noon para maghain ng pasasalamat. Para kay Ezekias, ito po ang pinakanatural at tamang gawin matapos tumanggap ng kagalingan. Pero hindi lang po kagalingan ang kanyang tinanggap. Bago pa po siya pagalingin ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias na nagtapal ng igos sa kanyang tumor, pinakinggan na po siya't kinahabagan ng Diyos. Ang ipinasabi po sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang yun. Ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano pagkat ipagtatanggol ko kayo. Ang sinabi pong ito ng Panginoon ay matibay na blessed assurance natin na tinitingnan tayo ng Diyos, pinakikinggan at ipinagtatanggol. Dumalangin lang po tayo sa Kanya. Napakahalaga rin po pala ng may dumadalaw sa iyo, kapag down na down ka sa pagkakasakit.
Ito po ang ginawa ni Propeta Isaias kay Ezekias. Dumalaw siya. At hindi lang po pagdalaw ang ginawa niya. Inihatid niya kay Ezekias ang awa ng Diyos. Bagamat sa unay, napakasamang balita ang dala ni Isaias sa kanya. Sinabihan ba namang ipatawag mo na ang iyong sambahayan, at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Ang balita rin namang ito ang nagtulak sa kanya para humarap sa dingding, manangis at manalangin. Ano po kaya ang pakiramdam ng tumatanggap ng ganitong balita? Ano ho? Ma-imagine lang natin, paglabas ng iyong results, ang diagnosis ay terminal illness pala. At may taning ng iyong buhay. Ano pang balita ang sasama pa kaysa rito? Talagang haharap ka kahit saan para umiyak at manalangin. Maaring sumubsob ka pa nga sa lupa. Pero ang Diyos po na hukom at Diyos ng katarungan ay Diyos din ng habag, pagmamahal at kapayapaan. Sa huli mga kapatid, napakagandang balita na ang kanyang tinanggap ni Ezekias. 15 taon ka pang mabubuhay. At iyon nga, iyon na rin ang nagtulak sa kanyang magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. Sa Ebanghelyo po mga kapatid, pinagbibihis na ng mahal na poong Jesus Nazareno ang anyo at hitsura ng pagpapasalamat. Sa halip na pag-aalay sa templo, pagsusunog ng mga kordero, ang pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob para sa Kanya ay maipapahayag sa pamamagitan ng habag. Sa halip na offering compassion, ang Kanyang minamarapat by paying it forward. Awa sa gaya rin nating nangailangan. Habag sa mga nasa miserableng kalagayan. Isa-isip po nawa nating hindi lahat ng nasa miserableng kalagayan ay mukhang kawawa. May kilala po akong, actually, bayaw ko po ito noon, Noong 2010, 2011, nagkasakit siya ng lubha. Kidney, ang kinailangan siyang i-dialysis. At pagka-1 taon, namatay din siya sa edad na 35. Kinailangan niyang manghingi ng tulong, pero hindi po niya pinagmukhang kawawa ang kanyang sarili. Sa pagpunta po niya sa mga opisinang nagbibigay ayuda sa mga may sakit, pumunta po siya roon kung paano siya pumapasok sa trabaho. Naka-long sleeves, formal, at disente. Pero nangangailangan ng matindi. Ibig sabihin, kaya ko ito nabanggit mga kapatid, napakahirap i-distinguish, napakahirap humatol kung sino ba talaga ang lubhang nangangailangan. Kasi kung minsan yung lubhang nangangailangan, hindi naman mukhang kawawa. Kaya tandaan po nating ang awa
ay nasa tumitingin at nakikinig. Ang awa ay nasa tumitingin at nakikinig, wala sa nagmamakaawa. Sa madaling sabi, mga kapatid, iginagawad po ang awa ng naaawa sa nakakaawa, sa kinaaawaan pala. Ibig sabihin, ibinibigay ito. Anumang pagmamakaawa ang gawin ng nagmamakaawa, hindi po sisilang ang awa kung hindi ito pagtutuunan ng pansin ng nakadarama nito. At kung hindi niya aaksyonan ang kanyang nadarama, kung nararamdaman nga niya ito. Ang grasya rinawang ito, mga kapatid, minamahal ko, ang tanggapin natin, ang tinutukoy po nating grasya, yun pong pagdedesisyon na dala ng habag. Yung kakayanan nating matibay na umaksyon, dala ng naramdaman natin. Ito pong grasyang ito ang tanggapin natin sa banal na Eucharistia dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas. Nawa, ang lakas na ito ay makapagdulot sa atin ng pagdedesisyong matibay. Manahanawa sa ating kalooban ang Espiritu Santo para makita natin ang mga nasa abang kalagayan, marinig ang kanilang daing, at maipagtanggol ang kanilang karapatan. Mahal na poong Jesus Nazareno, maraming salamat po sa pagtuturo sa amin at pagbibigay halimbawa kung ano ang higit na mahalaga. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat pagdulog ang atin pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na porpora at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa na kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa saglit na katahimikan ng ating puso, iakyat na rin po natin sa krus
ang mga intensyon na hindi pa nababanggit sa panalangin ng bayan at hindi na napasulat sa mga intensyon sa ibabaw ng altar. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag po nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan din niya na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa krus na kahoy, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa ami maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoong Hesu Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip mo sa pamamagitan ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw. Lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng minamahal nating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.